Welcome to Transform Global Faith Ministries. Our vision is to see nations transformed. We are on the mission of transforming lives and transforming nations. We believe that change can be achieved by transforming one life at a time. Our ultimate goal is to fulfill the Great Commission of discipling the nations. Our message: at the heart of our ministry lies the gospel of the kingdom that Jesus preached. We are dedicated to spreading this message into all the earth and proclaiming the transformative power of the kingdom of God. Who we are? We are radical disciples who uphold truthfulness and obedience to God's principles and law. We are servant leaders who are willing to answer the cry for nation transformation. We cultivate and prioritize our God-given purpose as we strive to serve our gifts to the world. We are perpetual learners who intentionally grow in character, wisdom, and revelation. We raise up the youth to be the nation's future generation, to grow with the right perspective, to succeed and lead the next generation. We nurture transformed relationships built on the principle that we all work together in mutuality. We strive to grow in love and compassion above all else, for we value relationships more than issues. As we continue to dominate in the 7 spheres of influence, we are committed to raise up leaders, not members, who will manifest the culture and values of the kingdom of God wherever they go. Workers, not just believers, who are willing to accomplish the vision. Servant leaders, not just followers, who are equipped to equip others. We train, serve, and lead people to become authentic leaders in their areas of influence. We are not a religion. We are a movement. We are Transform Global Faith Ministries. Transforming lives, transforming nations. Nagbabago man ang panahon, ug bisan asa pa ka sa dakbayan, nagbabaga pa rin ang mga balita. Here at TBN News. We bring you the latest headlines that are shaping our world this week. Let's get right into TBN Newsflash. Transform Marketplace Radicals was invited by Piedad Central Elementary School and San Miguel Integrated School as a resource speaker for the spiritual well-being session of their school-based mid-year performance review and evaluation. Sir Ram Collano shared a powerful message to teachers and staff on the importance of purpose and vision, as well as gaining the right perspectives as teachers who are touching the next generation. These partnerships with DepEd enable TMR to push through our vision of nation transformation. For partnerships with your organization, message Transform Marketplace Radicals Facebook page. As we envision nation transformation, we as leaders continue to build up our character and spiritual discipline through our TGFM Weekly Habits. Last Saturday, during our ambassador's briefing, Pastor Roy Oliveros revealed to the leaders the difference between conviction and convenience, empowering the spirit of discernment and increasing the sensitivity to the voice of the Holy Spirit. Leaders, see you on our next ambassador's briefing. Last weekend, teams led by Pastors Joki and Marlon Valencia and June and Irish Quino gathered together at our TGFM Prayer Mountain in Sinuda, Kitaw-Taw, Bukidnon to replenish their oil by roaring in the heavenly realms. The leaders experienced empowerment through spiritual ascension
as they engage in spiritual warfare against the princes of the air. Grab the opportunity to join in ascension with your teams at our TGFM Prayer Mountain. The teams of Pastors Marlon and Joki Valencia and Chris and Jen Alicante led this week's morning prayer with worship and powerful ascension. The pastors also shared about bearing fruit and multiplication in these last days and about how every home is a house church. Join us in our daily morning prayer every day at 5 a.m. live on our Facebook page and YouTube channel. And join our intensive tongues afterwards at 6 a.m. During this week's DE Finishers training, Pastor Joki Valencia and Pastor Ram Collano empowered the leaders. Pastor Joki continued this topic from the morning prayer. Every home is a house church, and emphasized that transformation should start in our homes. While Pastor Ram tackled the topic, a qualified messenger, digging deeper as to how Isaiah became a qualified messenger of the Lord, reminding us to kill our flesh daily to be effective and qualified messenger of Yahuwah. Leaders, do not miss our weekly training. Gather together with your team every Wednesdays at 5:45 p.m. via Zoom. TGFM Nation continues to expand the gospel of the kingdom as we establish new Symbolized and life groups across the Philippines and around the globe. We warmly welcome all Symbolai attendees and life group members. TGFM leaders are continuing to develop our own Marahan community. These are the latest updates on the project. Remember, let us continue planting your seed for the Marahan Community Project. Your investment on this will go a long way. Connect with your leaders and team pastors for your schedule of visit and land cultivation. Get set for an exciting lineup of events. Stay tuned as we reveal what's coming soon. We all want to succeed in life, but most often than not, we do not know how to make things happen. With LifeHacks Beyond, get to discover and develop your true purpose and potential. The keys to becoming successful in life. Sign up now. Enrollment is now open for LifeHacks Beyond Training Batch 6. And that's a wrap for this week's TBN News. Your number one source of good news that empowers and transforms. Perfect day, TGFM Nation. My name is Susan Apinan, 61 years young, and I am a businesswoman. My life before the divine encounter is so miserable and chaotic. Grabe kagubot as in. Nagdako ko sa isa ka religious na family. Akong mama is PSK sa kapilya for 25 years. Sayo ko mo simba sa dako nga simbahan, kay para makasugal ko og sayo. Sayo amo ang kurom, dapat 9 a.m. makalingkod ako. Grabe pud ko kapalaingon. Nag-join ko sa DE, kay gi-invite ko sa akong friend. So join lang pud ko. Sa pag-join ako, dito na ako nakabalo ug nailhan si Lord kung unsa siya sa akong kinabuhi. My most extraordinary experience is during the Father's Love. Nag-speak si Lord sa ako, tarungon ako akong kinabuhi, kay badungon jud ko sa akong pagkasugarol, pagkamaldita, pagkapalaaway. Yes, naka-experience ko instant healing and deliverance during DE. Sa wala pa ko ka-DE, kapoy kaayo akong lawas, sige ko og kalipong tungod pod siguro sa akong sugar na mutaas na kaayo og makaabot sa 18. Akong sugar, naayo ko sa akong gibati. After DE, nag-decide dayon ko na mag-stop sa akong insulin injections. Kapuyan ko magsigi og monitor sa akong sugar, mahasol pa akong kauban sa balay. Kay mahal man ang insulin injection. My last admission sa hospital was 2018. Nagbalik ko pa-check up last March this year. Nag-argue pa mi sa akong doktor kay gusto niya magpa-admit ko kay pangit ang result sa akong blood chem. Wala dyo ko nisugot na magpa-admit. Kabalo man ko naapaban ko'y mas labaw na doktor, si Yahuwah.
So after ato padayon, wala gyud ko nagpalab. Misabay ko sa ato mga fasting. And after ato next dako na laboratory, nahimong 4.6 akong sugar level. Ibalik ko sa doctor after the result and nag-congrats si doc saying na kung unsa akong gihimo para ma-okay ako mga lab result is ipadayon lang. Indeed, Yahuwah is our mighty healer. In 2019, dili na dyan ko ino na magsugal. Kuan bi ako kanang bar girl. Hili kog nightlife. Nawala gid siya. Aside sa mga personal changes na nakita nako sa kuang sarili, ako asa dadala akong anak kong igsuon sa divine encounter para sila pod maka-experience sa transformation na ako ang na-experience. Nasad ko ginasimbalay karon para sila pod makabaton sa amazing na encounter with the Lord. Indeed, kung sa una busy ko og laag, sugal, nightclubbing ug uban pang worldly na mga butang, karon busy na ko sa akong assignment from the Lord. Again, I am Susan Apinan, radically transformed through the divine encounter. Hingpit nga adlaw mga kasimbalayan. Ang salmo miingon, dayga ang Ginoo, dayga ninyo ang Dios diha sa iyang templo. Dayga ninyo siya sa langit, ang iyang ligong dapit. Dayga ninyo siya tungod sa iyang gamhanang mga buhat. Dayga ninyo siya tungod sa iyang dili matupngan nga gahom. Manindog kita alang sa pagdaig sa atong buhing Ginoo.
nga adlaw kasimbalay. Una sa tanan, daghang salamat Pastor Roy and Pastor Rochelle sa higayon nga inyong gihatag nga makapadayag sa kamaayo sa Ginoo sa akong kinabuhi pinaagi sa prinsipyo sa pagbalik sa ikapulo. Sa tuig 2010, sa pag-apil nako sa Divine Encounter, nako nasabtan ang prinsipyo sa pagpanghatag nga ang kasulbaran di ay sa kapobrehon ug sa daghan pang klasing kalisod kay ang pagpanghatag. Nakasulat sa Malakias 3:10, dad-a ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon didto. Sulayi ako ug makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit ug ibubo ko kaninyo sa madagayaon gayod ang mga panalangin. Diri nato makita nga abrihan sa Ginoo ang bintana sa langit ug bubuan gyud ta niya sa iyang mga panalangin. Apan ang baliktad ani kay maupod ang mahitabo nga kung dili nato dalaon ang ikapulo ngadto sa templo, masarado ang langit sa pagbubo og mga panalangin sa atong kinabuhi. Maong grabe gyud ang atong kalisod, taliwala sa atong mga grabe nga pagpaningkamot tungod sa wala pagtagad sa sugo sa Ginoo. Sa akong pagpanghatag, naabrihan gyud ang bintana sa langit sa mga panalangin. Sa tuig 2017, gihatagan ko sa Ginoo og negosyo, ISO4 Tutorial Center nga karon 7 years nang nagserbisyo nga wala ko'y bisan piso nga gigawas nga kapital sa pagmugna sa maong negosyo. Karon mas gipanalanginan sa Ginoo kay gihatagan mi niya og ikaduha pa na branch. Makalipay kaayo pa malundungon nga bisan pa wala ko nagaadto sa una namo nga branch kay mas gipili nako nga maging full-time mom sa akong anak. Nakadawat gihapon ko og ginansya og makahatag gihapon ko og ikapulo og first fruit bisan pa man wala kaayo ko nagaadto didto. Diri nako nasabtan nga wala ta gitawag sa Ginoo nga mahimong tang sulugoon sa kwarta nga halos dili na mga tulog aron lang makakwarta nga pangbayad rapod sa mga utang. Pwede di ay ka makapangitag kwarta nga dili magkalisod-lisod. Ang susi kay ang pagtuman sa sugo sa Ginoo nga ihatag kaniya ang ikapulo sa atong mga kita. Usa pa sa panalangin nga akong nasinati kay ang pabor sa among kasal sa tuig 2022 nga bisan pa man isa lang kabulan og tunga ang among pagplano og preparasyon, gihatag gyud sa Ginoo ang tanan namong gikinahanglan. Og upat ka bulan gikan sa among kasal, gihatag sa Ginoo ang among unang baby. Og tung niaging tuig 2023 September, gipanganak nako ang usa ka healthy baby boy nga grabe pod ang pabor nga nahatag sa amoa. Ang gibayaran namo sa ospital sa pagpanganak kay 20% na lang compared sa total na bill. Og isa pa nga gihatag sa Ginoo sa ako kay ang luna sa Tambubo nga 1,000 square meter nga fully paid, wala joy utang. Dili nako maisa-isa sa kadaghan na panalangin nga gihatag sa Ginoo sa akong kinabuhi tungod sa pagtuman sa prinsipyo sa ikapulo. Sa ikaduhang Korinto 9:6-8, timani nga ang nagpugas og jutay mag-anig jutay, apan ang nagpugas og daghan mag-ani og daghan. Busa kinahanglan nga maghatag ang matag usa sumala sa iyang gusto ug dili magsubo o magunahuna nga gipugos siya kay ang Dios nahigugma sa malipayong naghatag ug ang Dios makahimo pagbubo sa tanang grasya nganha kaninyo aron kahatagan og katagbawan ang tanan ninyong panginahanglan og makahatag kamo nga madagayaon alang sa tanang maayong buhat. Busa ayo nagpaulahi, manghatag na ta. Jesus! Come on! Yes, Jesus! I know I don't mind if I
man tagimugna para maging membro sa usa ka relihiyon. Si Jesus mismo ang nag-anunsyo na ang kaning nga maayong nga balita dili ni siya para sa mga relihiyoso. Ang maayong balita para sa mga tanan klaseng tao. Labi na itong mga tao nga nanginahanglan sa Ebanghelyo, nanginahanglan sa Ginoo. So, ang gingharian sa Ginoo, dili ni para sa mga self-righteous, sa mga religious. Dili ni para sa mga tao nga hunahuna nila, matarong sila. Para ni sa mga nagatuo nga sila, dili karapat-dapat para sa gingharian. Mao na'y purpose ngano na ay gingharian sa Ginoo. Mao na'y gibit-bit ni Kristo. Uhaw ba ka sa pulong sa Ginoo? Then kining gingharian, kining gospel para kanimo. No, good news ni siya kay man kay kining balitaan ni siya kining ebanghelyo para magidi sa mga tao nga gusto gid matama ang mga kinabuhi. Kung tan-awon nimo ang kinabuhi ni Kristo sa unang panahon, gibran siya nga mga amigo sa mga makasala. Nga naman, mas ganahan si Jesucristo makihalubilo ani mga tawhana kaysa kanang mga tao na kunuhay tama, pero dili tama ang kasing-kasing. Ingon din si Jesus, kay wala ako muani sa pagtawag sa mga matarong, kundi sa mga makasasala sa paghinulsol. Mao na ang good news. Kay wala nagani si Kristo para sa mga matarong. Nanawon mo tapad, tarong ba na? Dili. Ibig sabihin, kining ebanghelyo, kining good news para sa iya, para kanato. Mao na good news nga gibit-bit ni Kristo. Dili ni para sa mga matarong. Ang ilang unahuna, matarong sila kay tungod maayo ilang biste, tungod kay kabalo sila sa balaod, kabalo sila sa pulong sa Ginoo. No. Kay pwede manggod na maayo ka sa pulong sa Ginoo, memorize nimong Biblia, pero dili matarong ang imong kinaiya. Matarong ba na siya? Dili siya tama. So, mao na hilikayan nato na mahimo tang ipokrito sa mata sa Ginoo. Kabalo ba ka na kita lang ang binuhat, kita lang na mga tao ang naay katungod, inumo padayag sa unsay katuyuan sa Ginoo. Wailain magamit ang Ginoo para matuman ang katuyuan sa Ginoo dinhi sa yuta, ikaw ra ug ako. Pero ngano di man mahitabo tungod kay nasa paawan ta kanang ginatawag nga relihiyon. Wala man ta gimugna para maging membro sa usa ka relihiyon. Gimugna ta, gibuhat ta sa Ginoo kay naatay katuyuan. Kay kung di ka kasabot unsay katuyuan sa Ginoo sa imong kinabuhi, mo na maglatagaw ka aning kalibutan na, maghatag ra kag dugang nga problema. Dapat malamdagan mo anak kanan. Mora na'y pwedeng may tabo na may kabag-uhan sa imong kinabuhi. Hingpit na adlaw para sa tanan! Especially sa mga simbalay, no? Sa mga nasa simbalay din sa syudad, sa mga tagsa-tagsa ka panimalay, sa kabukiran, kung asa ka man ay mutang karon, no? Hingpit nga adlaw kanimo. And karong adlaw, of course, no, as magpadayon ta sa tuang bag-o nga series na atuang gi-introduce sa inyo, no, the original gospel, ang tinuod ug ang original nga maayong balita, no, and nindot ni siya na pagtulunan kay para maabrihan ang atong mga alimpatakan, masabtan nato na unsa ang tinuod na maayong balita nga gibit-bit ni Kristo 2,000 years ago, no? Kay natabunan na biya na karon sa mga daghan kayong mga good news pod, no? Kanang ginangon nila nga ebanghelyo, gospel na abi nato mao gid ang tinuod, but we need kinahanglan ta mo balik, no? Inay mo tapad balik, okay? Balik ta sa kamatuoran, kasi kung masabtan nimo ang kamatuoran, then makasugod ta unsay maayong buhaton sa atong kahimtang ug sa ato ang assignment dining kalibutana karong adlaw ug karong panahon na. Okay? So, kailangan to masabtan na ang maayong balita na gisangyaw ni Kristo ang atong goal na masagtan sanan, dili ang relihiyon. No? Kay ang kaning Kristyanismo, no? Dili gid na ang maayong balita or maayong ebanghelyo. Kay mao na atong nasabtan. Siguro para sa mga tiguang na or pangit ng paminaw ng tiguang, kanang mga idaran na sa mga masakiton ug kanang labinag sa mga himatyon, wala na may laay tinguha na kundi mo panaw na. So mindot na ginapresenta nila, mao na ginapresenta nila na ang maayong balita kay mapalangit ka. Masabtan man ninyo, mao man ang ginapresent ka, labi na sa mga Kristyanismo, no? Ginapresenta nato ang kaning ebanghelyo, kaning gospel as good news nga mapalangit ang katawhan. Pero murag naa man ay
murag kung balikan nato ang sulti sa Biblia, o kung balikan nato unsa ang kamatuoran nga naisulat sa scriptures, dili siya mao. Oh, so dili siya tama ba? So kinahanglan nato ni siya masabtan. Kinaay gamay misconception ani, naay gamay na medyo murag kanang nung wa matama, no? Kung balikan nato ang unsa ang original na kanang original na mga sinulat, dili gid siya padulong sa langit ang atong goal. Dili padulong sa langit, tingnan mo ta pa, dili padulong sa langit, ha? Okay. Okay. Ato ning balikan sa Bible. For example, kaning ginatawag nato kaning pinaka common o sa tawag na sikat na bersikulo sa kalibutan. Kaning ginatawag John 3:16. Juan 3:16. Okay? Some of you pila sa inyo rin makamemorize na ana, pero ang gingon diri sa Juan 3:16 kay gihugugma gayod sa Dios ang kalibutan, mao nga gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron nga bisan kinsa nga motuo kaniya dili laglag. Ina mo ta ba di malaglag? Come on. Tubag mo diha, di malaglag kun dili makaangkon hinuon og kinabuhi nga walay katapusan. Naabay heaven diha. Naabay langit na sulat diha, naabay langit na nakabutang diha. Kinabuhi nga walay katapusan ang nasulat, dili kinabuhi sa langit. Kinabuhi, kung taon na to ang word na kinabuhi, kung ato nang balikan sa original kanang Greko nga pagkasulat, ang word na kinabuhi is Zoe. Z-O-E. Tawa na ha? Ang tinuod na pasabot ana, kay tinuod na kinabuhi. Kay dagang tao karon buhi ra. Tanaw ang dagway na matapad. Buhi dapat yun na. Dili lang buhi lang. No? So, kung naadaw ka kay Kristo, magkaroon daw kag kinuod na kinabuhi. Aktibong panginabuhi and kusgan. Deboto sa Ginoo. Mao na tinuod na meaning sa Zoe, sa kinabuhi. Buot pasabot, kung kinsa ang mutuo kay Kristo, makabaton kag Diyos nun nga pagkinabuhi. Dili relihiyoso nga pagkinabuhi. Wala nagingon nga mo padulong pug ka sa langit. Klaro na? Klaro na? Okay, klaro ba? Okay. Napaisa, bersikulo, kaning ginagamit, kaning gina-claim na to. No? Juan 14, this is 14:6. Mitubag si Kristo, si Jesus ni, ingon siya. Mitubag si Kristo kaniya. Ako mao ang dalan, ang kamatuoran, o ang kinabuhi. The way, the truth, and the life. Taba? Ingon niya, walay makaadto sa amahan, kung dili pinaagi ka nako. Ningon ba diha, walay makaadto sa langit? Wala, ang ingon niya, walay makaadto sa amahan. Yes, kabaluta, nga ang amahan nato, nasa langit. Walay question. Pero wala, gibutang diha, nga ang mutuo kanako, ang mutuo kay Kristo, malangit. O muadto sa langit. Makaadto sa langit. Wala, dili siya tama. So asa man na nagikan? No, asa man na nagikan ni mga ebanghelyo nga naman nga ipaanda man ang mga tao padong sa langit? Mawala na noon ang atong focus nga gitawag ta dinhi sa yuta. Sabda man niya? Kay kung ang focus nato sa langit na lang, o man sa langit ka na lang liligaya, wala na. Okay na lang ka sa imong kinabuhi diri. Which is dili na mao. Nay mo tapa di na mao. Ha? Kaya ang atong amahan sa langit nay katuyuan dinhi sa tuwa sa yuta. Dapat kasabutan na. Kay giklaro man ang pag-ingon diha nga dili ka moadto sa langit, but moadto ka sa samahan. Ngano moadto ka sa samahan? Para masabtan nimo ang imong responsibility o ang imong assignment dinhi sa yuta. Kana gyud ang tinuod. Kaya kanang word na makaadto sa Greko, kung balikan nato na sa Greko, mag-Greko gyud ani kay para makabot mo. No, erkomai pros, erkomai pros. Unsa pasabotan na pagpakita uban sa, no, or makabintaha sa pagkigatubang or makapaduol. So, asa man ka magpakita uban? Sa langit? Wala man, samahan manggingon diha. Makabintaha ka sa pakigatubang sa langit? Dili, samahan ang gibutang diha. Makapaduol sa langit? Gusto kag paduol manday ka sa langit? Mas may magpaduol ka sa amahan. Klaro ba na? Okay? So, again, dili ni siya about heaven. But about ni siya, may tungod ni siya sa atong amahan sa langit. So kung kaluwasan ng atong gisgutan, kung ingon ka, unsa man pasabotan ng kaluwasan, pastor?
ang gipasabot sa kaluwasan dili na padung sa langit. Dili na padung sa langit. Okay, di na nako nahisgutan ha, kay ako na ibilin sa inyo. Pag research mo, basahan na yung Bible balik. Ha? Yung kaluwasan padung sa langit, wala gingon dia. Sige, para gusto mo makabaloan na appeal mo divine encounter kay para may isgutan nato na dito part na sa tong series teaching unsa ang pagpasabot, unsa gid ang tinuod na kaluwasan. Asa man ka maluwas. Oh, tinuod maluwas ka sa impierno, pero dili ka padung sa langit. Naba mo diha. So kung imagine mo na kung luwason ka karon sa impierno. Oh, nya langit na ta magulat na lang tag mga matay. Oh. Hello, naay katuyuan nganong giluwas ka. Taway mo tapad, luwas na ba na? Taway mo tapad, luwas na? Naay katuyuan na nganong giluwas na. Next week ato nang isgutan. Okay? So ang Kristyanismo isip usa ka relihiyon kay bunga sa sayop nga pagsabot. Ang Kristyanismo isip usa ka relihiyon mismo kay bunga sa sayop nga pagsabot. Ang pinakaunang katuyuan, motibo, plano, o programa sa Ginoo, o Diyos sa langit, mao ang pagkulon niya dinhi sa yuta. So, Bisaya, magiging, sabto no, kasabot, siguro mo no, alangan na magubaro na ako nag-English. No? So, ang pinakaunang katuyuan, motibo, plano, o programa sa Ginoo, sa langit, is ang pagkulon niya. No, i-saturate daw ni yuta. Pero ang motibo sa relihiyon, kaya ang pagtinguha sa mga tao sa pagpangandam alang sa langit. Mo na problema sa relihiyon karon. Nya di man na mao ang gibitbit na maayong balita o ebanghelyo ni Kristo. Kaya ang ebanghelyo ni Kristo is ang pagpamatuod nga ang gingharian sa langit tinuod naa na dinhi sa yuta. Mao na ang good news. So, okay, balikan nato unsay gisulat sa Biblia ha? May tungod unsay sinugdanan. Unsa man ang sinugdanan gyud tinuod. Unsa man gyud ang tinuod na plano o motibo sa Ginoo sa tuwa dinhi sa yuta. Okay, unsa ingon diri? Isaiah 45 bersikulo 18 na ikaw Ginoo mao ang Dios. Gimugna mo ang kalangitan o kalibutan. Wala mo himua ang kalibutan nga hawang. Unsa pasabot sa hawang? Hawang. Kawang. Way unod, way sulod. Kundili, ingon dia, kundili gibuhat nimo or gihimo nimo o gihimo mo kini aron puy-an. Kay ikaw mingon ako mao ang Ginoo ug wala nay lain. So, ang ingon sa Ginoo, puy-an ang kalibutan, dili biyaan. Ha? Ano mo biya man ka maninguha na magkag-heaven nga na man ta diri gi-create man ta diri sa kalibutan para diri sa kalibutan. Nya ngano maninguha man ka karon adto sa langit. Na wa man gimugna ang langit para nimo. Murag sakit paminaw, no? Wa man ang problema nato pangutan ko unsa? Wa ka kabantay manggod ug wa ka kabalo ngagikan man tag langit, tagalangit man ta. Pero diri ta gibuhat sa yuta kay naa diri atong assignment. Tanaw ra gud imong tapad, tagayuta ba na? Ug di na siya modawat og tagayuta, luguran ng liog ana. So, taon to balik unsay sinugdanan ha? Kay pag giyon sa tapagbuhat, giyon sa tapagmugna sa atong buhi nga Ginoo. Okay, taon to diri. Genesis, balik ta sa Genesis, okay? Genesis 1:26, unya mingon ang Dios. Kinsa ningon? Ang Dios. Magbuhat kita og tao nga sama kanato. Diha lang sa. Napansin ba niyo na ingon ang Ginoo, magbuhat kita og tao nga sama kanato. So, ang tao day sa una, dili sama sa Diyos. Naana day tao daan. Basara ko na. Magbuhat kita og tao. Naana day tao. Ang ingong gusto nga sama nato. Kaya ang tao sa una, before gibuhat, nga sama ka nato. Sama. Nabawala anong ko. Magbuhat kita og tao nga sama kanato kay ang tao day before dili sama sa Dios. Klaro? So ikaw karon kay tao naman ka, sama ka na sa Dios. Gibuhat ka sa Dios, sama ka niya. And then ingon dia, gamhan nila, gamhan.
Gamhanan ka? Gamhan. Unsa na? Gamhan nila ang tanang matang sa mga mananap. Gamhan. Unsa tawag ka ng gamhan? Kanang imong i-control, imong i-dominate. Ikaw ang gamhanan ba? Ikaw mag-control. Ikaw mag-rule. Okay? So, gamhan nila ang tanang matang sa mga mananap. Ang nagapuyo sa tubig, ang nagalupad, ang nagalakaw, o ang nagakamang sa yuta. So, gi-create, diba? Remember, banina sa versikulo sa Isaiah 45, nagibuhat niya, gimugna niya ang kalibutan para puy-an. Kinsay magpuyo? Mao ni mga mananap, okay? Mga mananap sa tubig, nagalupad, nagalakaw, o kaning nagakamang. Pero kini mga mananapa, ang ilang boss, ikaw. Ikaw sa gingon di magbuhat kita og tao nga sama kanato, gamhan nila. Kinsay mo dumala nila? Kita. Dili ka basta-basta, hay nako. Kung unsa ka karon tungod manggod na sa relihiyon ba, nga gibutahan ta, mo na panahon na para maabre mong mata. Gibuhat ka dinhi sa yuta para magdumala dinhi sa yuta, dili sa langit. Okay, tama na ha? Para makabalog ka nga dili ka sa yuta, bunga ta sa yuta. Okay, ngunda sa chapter 2, no? Sa next chapter ta. Unya gibuhat sa Ginoo Dios ang tao gikan sa yuta. Gihuypan niya ang ilong sa tao sa ginhawa nga makahatag og kinabuhi, ug ang tao nahimong kalag nga naay kinabuhi. So kita yutan-on gyud ta. Ayaw na ka magsigig pangandoy og langit. Kabalo ba ka na ay good news ang ebanghelyo nga tinuod? Pangutan na konsa. Nga ang langit pwede ni sa yuta. Nga pwede ka maka-experience diri og langit mintras nasa yuta. Kana ang plano sa Ginoo. So wag na bag-o bisan pa sa kalapasan nga nabuhat ni Adan. Kabalo man kita nga nabuhat si Adan, naka-disobey man siya. Pero wa na mawala, nailad man siya ni Satanas, no? Kani atong udang Adan nato. Pero ang ikaduhang Adan nga si Jesus nagmalampuson sa pag-ari para mabalik ta sa atong ganhaan, para mapadayon ang ato ang mga buluhaton. Ang problema nato kay nahitabo manahimo naman untang mga relihiyoso manggod. Naa naman ta nagtapok sa simbahan. Wa na nato matuman ang kabubuton sa Ginoo. Ngano? Tungod ngano? Tungod kay nabutahan ta aning gitawag nga relihiyon. Mo na balik ta sa gingharian. Ini mo tapat balik sa gingharian, balik sa gingharian. Si Jesus nagpakamatay sa krus dili para malangit ta, kundi para makapamuhat na ta sa ato ang mga assignment. Nabata diha. So, ibig sabihin, pastor, dili gyud ta kung mga matay ta, hisgutan nato na kung asa ka padung. Muna dirira ka. Kay naa kay padulngan. Ang question, kung mamatay ka. Tanawin mo tapad, mamatay ba na? Di man na mamatay na. Pila sa inyo nagatinguha. Kung naman kay tinguhaon karon, magtinguha ka, nga di ka mamatay, hanto sa pagbalik sa Ginoo. Kana ang imong dapat sabton. Mao na nakadiri karon kay kana among abrihan sa inyong mga mata ba, na pwede ta maabdan pa sa Ginoo sa pagbalik. Hindi na kamo agi og kamatayon. Man maninguha jud kamatayon kay matug langit. Pwede ra nang langit diri sa yuta. No na sa ubaran ni ba sa naman nga relihiyon ni. Sa balik na ta sa Biblia. Ang problema sa itong mga simbahan, wa ta gitudloan unsa pagbasa sa Biblia. Kaya ang Biblia kunuhay para ra sa mga ministro. Naon sa day na day ni pabor-pabor. Pagmata, pagmata. Panahon na nga atubangon nimo ang imong katuyuan. Abri mo mga mata sa katuyuan sa langit. Dinhi sa yuta. Katuyuan sa langit nimo dinhi sa yuta. Sabot? So naay langit, walay question. Tama na, naay langit. Pero wala ka gitawag dito. Okay? Diri ka sa yuta, ini mo ta pa diri ra ka.
Ha? Dili nimo kinahanglan mo adto dito kay sa langit man kagikan. Pero dinhi ka gi-assign ni Lord mo na ayaw pamiya. Ayaw pamiya, dili na ta. Daghan tag trabaho diri nata assignment labi na nga mga Pilipino ta, mga Pinoy. Ha? Kamo mga nada sa bukid, mga bagobo, dako kay mo katuyuan. Kamo mga susug kabalo lang mo kung kinsa mo. Kung kailan mo kung kinsa mo, aambot lang. Mo na kinahanglan mo masayod sa kamatuoran. Kay dugay na tang gibutaan. Kay ang kamatuoran ang mando kanato kay dalhon nato ang langit dinhi sa yuta. Mao na tinuod na mando sa tuwa. Nga unsay naa katuyuan sa langit mahitabo dinhi sa yuta. Balikan nato na ingon ni Jesus. Ingon si Jesus sa tuwa, remember ninyo? Nga gitudloan taon saon pagampo. Unsa man ang pasabot sa pagampo? Pangamuyo ba kanang mag-declare ka? Dili nang kanang mangayo. Ang atong pagsabot sa pagampo kay mangayo, Lord tagay ko si reliyon man na. Lord tagay ko ani unta, Lord unta. Kung kaila ka kung kinsa ka, dili ka mangayo. Ang imuha lang mag-declare kayo mao na imong gingon sa imong pulong. Ha, hari? Matuman ang imong pagbuot. Ana dapat. Di kay Ginoo ko. No. Di man na mao. Mo na maski unsa ni pakiluoy, wa jud bag-o imong kinabuhi. Mao ra gyapon imong kahimtang. Ambot na lang jud. So, ingon si Jesus, Matthew 6. Ingon dia, busa pag-ampo kamo ug sama niini. Magtudlo ko sa inyo unsaon pag-ampo ha. Natay sesyon ani mag-unsaon pag-ampo. Kada kabalo mo unsaon tinuod mag-ampo. Busa pag-ampo kamo ug sama niini. Unsa daw? Amahan namo nga anaa sa ang atong amahan nasa langit. Pasidunggan ang imuhang pagkabalaan. Pasidunggan ba mo holy is your name. Tama, right? Umari ang imuhang unsa daw? Umari. Unsa na basa sa umari? Ani. Ipaabot ang imong gingharian, pagabuhaton ang imong kabubuton, dinhi sa yuta maingon sa So dili siya baliktad. Ang pagabuhaton ang imong kabubuton dinhi sa yuta unsay naa sa langit. Mao na ang gusto sa Ginoo nga mo'y atong iampo ug atong ideklara kay para mo'y matuman. So si Jesus tingon na siya na pangutan na, no? Ingna ang amahan sa langit na kung unsay ang katuyuan, unsang nasa yang gingharian na unsay naa pang gobyerno niya sa yang gingharian, mo'y matuman dinhi sa yuta. Mao nang tinuod. So ang pasabot nga ang ato dapat nga motivation, kaning motibo nato sa pag-ampo is para ma-experience nato, masinati nato ang langit mintras napata diri sa yuta. Atong kadasig sa pag-ampo kay aron atong masinati ang langit samtang nasa yuta. Ang question, dasig ba ka mag-ampo? Mo ni problema sa mga reliyoso. Why ka dasig mag-ampo? Naay bitaw na sa mga simbahan, no? Kanang pag Wednesday kay naay prayer meeting, wa man na tabong prayer meeting ana. Gachismis naman sa diya. Inyo ang simbahan ano? Wa man kasabot sa ampo. Pero ang good news, kabalo ka unsa, pangutana ko unsa? Unsay katuyuan sa langit, may tabo sa imong kinabuhi. Kana ang good news. Mao na gibit-bit ni Jesus, dili religion. Ang langit mao ang unang dominyo nga gibuhat sa Ginoo, sa Dios. Bisan tuod dili ni siya makita, kini usa ka tinuod nga dapit, mas tinuod pa ni sa gitawag nato nga realidad. Langit ba ang langit? Tinuod na siya, naay langit. Tinuod na siya, it's very real. Tinuod yun na, walay question ana. Kinahanglan nato masabtan lang nga ang natural ang kaning natural nato nga makita karon nagikan na sa labaw nga kinaiyahan. Supernatural ba? Busa ang labaw sa kinaiyahan kanunay nga mas tinuod kaysa natural. Clear ba na? I pray nga masabtan ninyo ni siya. Nung kay para ma-set free mo, ang langit mas tinuod kaysa yuta. Bisag dili nato ni kini makita, okay, sa itong mga physical na mata, pero kung kasabot ka unsa ka powerful ang spiritual na dapit spiritual side,
Masabtan nimo nga mas langit mas tinuod ang langit. Kanya nadiha dapat ang ato ang kanang pangamuyo perminti. No nga atong experience ba na murag langit perminti dili murag impierno. Ato man kinabuhi sa simbahan murag kag langit-langit dito pagulis balay murag impierno. Hello. Ganun ba makarelate diha? Na simbahan piyong-piyong ka pwede nimong ampo lami kay pamati nimo presensya sa Ginoo. Unya paguli padulong pa lang kasi yung balay. Ang galatay nagkalayo. Mura nag-impierno yung mga gipangagyan, padung sa yung balay, mura nagkalayo. Pagabot sa balay, napagipanuway na gulat, asam kagikan. So mao nga, kinahanglan nato pangitaon, kung giun sa paglihok ang gingharian, tungod kay ang sistema sa gobyerno sa langit, dili pareho sa sistema sa atong paggoberno. Dili man demokrasya ang langit. Gingharian man ang iyang sistema sa panggoberno. Dili po siya teokrasya. Gingharian, ina matapat gingharian. Come on. Ang gingharian, mao ang labing karaan sa tanang matang na panggoberno o ang bugtong nga gigikanan sa Dios. So, ang Dios mao'y nagmugna sa konsepto sa gingharian kay gikan kini sa langit. Mao na ang gusto sa Ginoo na mag-ampo ka nga unsay nasa langit may tabo dinhi sa yuta. Ang pasabot na ang konsepto sa gingharian mao'y mapatuman dinhi sa yuta. Ang problema, wa man tay konsepto sa gingharian. Ang konsepto na hatag sa tuwa relihiyon man. Mao na wala gid ta. No, di ta kasabot. Pati pagbasa sa Biblia di ta kasabot. Alangan kay ang Biblia mahitungod man sa gingharian ug sa hari. Ano niya atong interpretation, ang atong pag-interpret, no, kay relihiyoso. Mo na mangigo ka, mangaway pa ka. No, unsa kaayo kanang legalistic, unsa pasabot sa legalistic kanang Bisaya sa kanang grabe ka gani kay tumanon na matinumanon, kan tuman kini rigid, kini gid balaod sa balaod. Wa nato nasabtan unsa ang tinuod na konsepto sa gingharian. Mo na tulo ka rason ngano magtuon ta aning konsepto sa gingharian. Andam mo ani. Andam mo, napamada, tingog mo. Andam, okay. Ha? Di mo maningog. Okay, number 1. Nganong kinahanglan ta, nganong kinahanglan na tutunan kining konsepto sa gingharian, okay? Kay para masitfit sa religion, ha? Okay, mao na atong goal. Pero nganong magtuon ta? Kay ano man, number 1, dili kita usa ka gingharian. Dili ta gingharian ba? No? Wala kita mahibalo kung unsa ang kahimtang sa pagkinabuhi ilalom sa usa ka hari. Ikaw ba ang hari-hari, no? Ha? Wa tay kalibutan ba unsa ang pagbehave? Kana magbehave ka ba mapailalom ka sa usa ka hari? Kaya nga to ang gobyerno, presidente man. Mas powerful pa biya ka sa presidente. Ha? Tao ang dagwayan na, mas powerful pa na, mas demanding pa na sa presidente. Mga tao nato sa atuang paggobyerno magani, di ba? Sa atong sistema nga maopoy mo pa talsik sa atong gobyerno, sa atong presidente, maopoy mo demanda, bagag naong. Nga naman, kay lahi man ang demokrasya sa gingharian. Mao na maapektuhan atong pagbasa sa Bible. Danaw ta sa Bible, naigisulti ang Ginoo, pwede mo ingnon ang Ginoo, takaraman ka Lord oy. Dili siguro Lord. Mo contest ka. Nga naman, wa makakasabot unsa ang gingharian. Dito daw ka Saudi be. Testingin dito Saudi. Pagbuhat og unsay gusto nimo, di ba? Putlan kag ulo dito. Naba ka diha? So mao na problema nato. Mao na di mabago atong kinabuhi, no? Kay kita may magtuman sa atong kinabuhi. Nga naman kita magtuman kay wa man ta kabalo unsa ang kinabuhi nga mapailalom sa hari. I hope masabtan ko ninyo. No, napailalom mangudta sa demokrasya, dili gingharian. Mao na dako kayong problema. No, napailalom ta sa usa ka presidente, dili sa usa ka hari. Mao na kinahanglan ta mag-study. Next week ato nang isgutan pa, daghan pa matag isgutan. Pero next week ato nang i-identify unsay diferensya sa hari o sa presidente. Isgutan to na unsay mga characteristics, unsay mga batasan, unsay mga pamaagi sa hari
No? Kay lahi ang pamaagi sa kaning gobyerno nato sa demokrasya. Layo ra kay sa gingharian. Unya kung kasabot ka ani manggod, magbenepisyo ka. Kami nagbenefit mig maayo. Kapiting mauta mong kinabuhi sa una, pero nausab tanan na maayo. Nanindot kalayo ra sa una. Mao na mong gusto nga kamo pud mabati ninyo na, ma-experience ninyo. Mao na mong burden sa tanan mga Pilipino, labi na mga Pilipino. Kay natay tawag kita ng mga Pilipino. Okay, ikaduha, ano kinahanglan ta magtuon aning kaning gingharian na konsepto? Kay ang Dios mao ang hari. Unsa tong una ka ganina? Unsa una? Dili kita gingharian. Ikaduha, ang Dios nato mao'y hari. Ang Dios nato dili ni siya murag tagaluwas lang. Atong pagtanaw sa Ginoo magud savior lang. Una kada duol nato sa Lord, save me, save me. Kalimot ka nga hari na. So, ang gobyerno sa Dios, ang paggobyerno sa langit usa ka gingharian. Og ang Dios mao ang hari, dili presidente. Nasabtan nato? Mao na kinahanglan to masabtan unsaon pagbehave, unsaon pa nang paglihok kanang unsaon na to kanang magkinabuhi ta ba nga naatay tinuod nga hari. Dili lang presidente. Nabata diha? Ikatulo, last na. Unsa tong una ngano kinahanglan ta magtuon ani nga konsepto sa gingharian? Kay tungod dili kita usa ka gingharian. Ikaduha, unsa ikaduha? Ang Dios mao ang hari. Ini matapad. Ang Dios mao akong hari. Dili lang nimo na savior ang atong Ginoo ha. Di ka perminti luwas-luwason na ka perminti. Muna kada duol nimo gusto ka luwason. Hari na, hari. Magstorya ta na. Hari na siya. Muna kung kabalo ka mo behave at tubangan sa hari, mulambo imong kinabuhi. Ikatulo, ang Biblia mahitungod sa usa ka hari o sa iyang gingharian. Muna atong tun-an. Kay ang Biblia, dili na siya libro sa mga relihiyoso. Ang Biblia, dili bahin sa relihiyon or organisasyon, kundi usa ka hari o ang iyang gingharian. Kung sa English pa, ang kingdom tungod na sa king, iyang kingdom o iyang kids. KKK. Pero sa Bisaya, ang hari, gingharian, o iyang katawhan. Mao na ang Biblia. Busa, aron sa husto nga pagsabot o paghubad o paggamit sa mga kasulatan, gikinahanglan ang pagkahibalo sa unsa klase ang gingharian. Nabakadiha. So, pila sa inyo excited para sunod simana? Sunod simana, ato ning palulumon gamay. Kay para kabalok ka mo behave, kabalok ka mo sa tawag na mo worship, kana mo simba tinuod sa atong Ginoo. Ang atong simba-simba, kay simba-simba, pinaagi lang simba ba, dili gyud siya kasing-kasing. Ano man, wala man kay tinuod na kahadlok sa Ginoo. Nga naman, kaya tanan mo sa Ginoo, Savior man, dili hari. Testing nila good na, i-picture nimo ang Ginoo hari, di ba mausap yung bagtanaw? Next week, ato na isgutan, kaya para mausap yung kinabuhi, mausap yung pamilya, mausap ang imong pagsimba sa atong Ginoo, o mausap ang imuhang padagan sa imong kinabuhi. I'm telling you, dunay kausaban, pag mabag-o, o maliso ang atong utok, pinaagi sa gingharian. Amen? Father, we thank you, Lord. Salamat kayo, ani nga imong pagpadayag, Lord, sa imuhang pulong. Ako mga ginadeclare, Lord o God, nga ang tanan, magkaroon gyud og kanang tinuod na, Lord, sa labtunon, Lord, kanang revelation nga gikan sa imo, the spirit of revelation, Lord, nga mapaabot sa kanil sa ilaha, Lord, kay para maabrihan ang ilang mga mata o mga bago ang ilang mga nahuna. Kay sayod mi ang tanan magsugod sa panghunahuna. And so I entrust, gintrigo na ko sa imo, Lord, ang mga pamilya, Lord, bawat isa, Lord, nga ikaw kung pagpadayon maglihok, Lord, ikaw magpadayon mag-provide, mag-preserve, o ikaw, Lord o God, maghatag og blessing, Lord, especially kay nagasugod na may pagtuon sa imong katuyuan. Lord, ikaw gid
ikaw gid magdumala Lord ugad nga ang tanan nga naa sa isa ka pamilya sa simbalay Ginoo malamdagan sa imong kamatuoran para mabuhat unsay dapat mabuhat Lord sa imong tinuod na katuyuan sa bawat isa sa pamilya o sa tibok pamilya dili sa ilang komunidad lang but sa syudad o sa amoang bayan Lord sa amoang nasod Ginoo. Salamat kayo. So bless them Lord, protect them, provide them, preserve them. In the mighty name of Yahushua, we declare and pray. Amen and amen. Dalaygo ng Ginoo, kita ta usab next week. Mahingpit nga adlaw kanyong tanan. Ako dahil si Jeffrey Magno, usa sa staff diri sa AJFM Eco Hub. Kaniadto sa wala pa ako naka-divine encounter sa Ginoo, wala gayud ko'y panan-awon sa akong kinabuhi. Dili na ako makita nga doon ako'y pulos. Grabe ka pobre ang akong unahuna. Grabe ka reyoso, malisyoso, ug bakakon, usog magdumot. Nas addict sa porn, masturbation, ug ilimnon nga makahubog. February 23, 2014, birthday sa akong inahan. Iabot ang pinakadakong hagit sa among pamilya. Ang akong amahan, usa ka tricycle driver, nga mooy nagbuhi sa amo, gipatay sa walay klarong hinungdan. Ang akong amahan, usa ka karaan og ilado nga tricycle driver sa Barangay Mintal. Daghan na natabangan, apan brutal nga gipatay sa usa ka pulis. Nagreload pa sa pusil. 22 kabuok nga bala ang nakuha sa patayng lawas sa akong amahan. Grabe gayod ang nahitabo. Hapit ko dili kadawat. Perti na akong punguta sa pulis. Napuno sa kalagot ang akong una-una. Matingala na lang ang akong mga classmate na nagmugtok na pud ko. Ang ilang una-una, gimingaw ko sa akong amahan. Apan sa akong una-una, gusto ko mubalos. Gahilak ko sa kalagot. Nakunit ko ani nga community pinaagi sa akong magulang nga babae year 2014. Gapangita ko og kabaguhan ug kausaban sa ako ang kinabuhi. Nagaserbisyo ko sa simbahan kaniadto pero aduna gayoy kulang nga akong mabati. Dili marinawon o grabe kaburido ang akong una-una. Nakaingon gayud ko sa Ginoo nga, Lord, maor ba gyud ni ang akong kinabuhi? Unsa may padulngan ako ani? Tabangi ko Ginoo. Naka-divine encounter ko atong February 7-8-9, 2014. Okay pa ang dagan sa sinugdanan. Relax pa kayo. Apan nadugay, anam-anam na og kalisod. Abi nako okay na. Along the process, nakasala ko. Bisan nagaserbisyo na ko ani nga simbahan. Wala na bantayan, aduna pa rin mga naibilin. Nga laway nga panguna-una. Nagubot balik ang akong pangutok. Ug tungod di ana, nakakumit ko og sexual immorality. Nakigilawas ko gawas sa kaminyoon. Nagbasol ko, nakas-decide ko nga mag-divine encounter og balik. Niduol ko ka Pastoroy og nagpatabang imbis na magpalayo. Bisan grabe kaulaw o guilt na ang akong gibati. Kay nakaamgo ko nga wala gani ko naulaw sa pagpakasala. Kini pa kahang mabago ta. Gitudluan ko sa Ginoo magpasaylo labi na sa nakapatay sa akong amahan. Dili lang kaisa kundi hangtod nga may numduman pasayloon. Nakapasar ko o napasaylo nako ang pulis. O ang akong pamilya nakadawat sa nahitabo. Na-deliver po ko sa akong hugaw nga hunahuna o gihinluan ang gayod ako sa Ginoo. Akong gibalik akong kinabuhi sa Ginoo. Nagpromise ko nga magkinaunsa man dili na ako mubiya sa Ginoo. Magkinabuhi ko nga matarong, mangalagad ko og dili na magpabadlong. Ibalik ko sa proseso sa tanang mga training og equipping. Kung nagpagamit ko sa Ginoo, inaagi sa pagserbisyo ani nga komunidad. Naninuod ko og naninuod pod ang Ginoo. Ibag-o gayod ako niya. Gitanggal niya ang akong pobre nga panghunahuna. Nakaila ko sa akong sarili ug nagkaroon kog panan-awon. Akong gidawat ang panan-awon ani nga community. Gitudluan ko niya nga mahimong matinud-anon. Nawala ang kong pagkareliyoso o pagkabakakon. Tungod sa kabaguhan nga nahitabo sa akong kinabuhi, akong pamilya nabulahan. Ang akong inahan, naka-divine encounter na pod uban sa akong mga igsuon. O sa akong pagkatinud-anon sa among simbalay, napaayos o napanindot gayod ang among balay. Tungod sa walay undang nga paghatag sa grasya ug panalangin sa atong buhi nga Dios.
altar boy ko kaniadto apan manyakis. Karon altar boy gyapon pero hinlo na. Ug nagapangalagad sa tinuod nga altar sa atong pinalanggang pastor, ani nga komunidad ug sa simbalay. Daghan pa kayo ang pagsulay pero lahotay gihapon ta hangtod nga mahimong higpit ug mahimong andam sa pag-abot sa atong buhi nga Dios. Sa makausab, ako si Jeffrey Magno ug nabag-o pinaagi sa Divine Encounter.